Ito baka may magsabi na meron kaming katabi na sa kabilang area, mga Pilipino, ang dami nila. Parang first time yata nilang mag-camping. Ito yung pinaka-kinaayawan ng mga puti. Actually sa Pilipinas din ayaw na rin nila ng ganito sa camping culture ba. Nagbibideo, okay, sobrang ingay, akala mo nagpa-party sila. Yun! Samahan nyo ko, mga sir, samahan nyo kong maggasolina. Akala mo naman layo na pupuntahan no? Kailangan kong maggasolina sapagkat naubos ang aking gasolina kagahapon. Kasi galing kami sa Blue Lakes Campground. Nag-camping kami kagahapon. Alam nyo naman ilang mga linggo na lang ang nalalabi. Patapos na ang summer. Mag-fall. Nakakalungkot. Napakabilis matapos ng summer, visit. Iniisip namin ng mga tropa dito, ng family ko. Ilang linggo na lang, magwi-winter na naman. Lubos-lubosin na natin. Kaya yun, nag-camping kami. Bali, malis kami alas 7 ng umaga, umalis na kami dito ng Sabado. Kasi ang biyahe papunta dun sa Blue Lakes Campground, 3 hours from here sa Brandon. So kailangan bumiyahe na maaga. Tapos pagbiyahe namin doon, wala namang problema, 3 hours lang yun, mabilis lang. Pagbiyahe namin doon, diretso na rin kami kasi ang check-in doon sa campsite alas 4 pa yata. Kaya ang ginawa namin, nag-swimming muna nag-swimming muna kami. Kasi merong Blue Lakes nga eh. Merong katabing magandang lake. Swimming doon. Tapos nag-potluck kami sa pagkain. Kanya-kanyang dala para habang naliligo, habang hinihintay namin yung check-in namin sa campground, may gagawin, may foods, ganyan. Ang dami. Ang dinala ko yung nagluto ko ng salted egg wings. Hindi pala wings, drumstick. Kasi gusto ko mas malalaki. Pero masarap naman. Ang dami nilang dala kasi ilang pamilya kami magkakasama eh. May nagdala ng pansit, may nagdala ng basta maraming foods. Tuwan-tuwa ang aking mag-iina. Food trip eh. Tapos habang nagpo-food trip, alam niyo yun yung parang sa Pilipinas din na pagka kayo, di ba? Si-swimming kayo, ang daming foods, parang gutom na gutom kayo, ganyan. Pagkatapos nilang maligo, kaagad? Sabak kaagad sa kain. Yun. Hindi ko alam kung magkano tong magiging gas ko, pero sigurado mahal to. Paslagpas ka lahat yung naubos ko na gas. 3 hours na biyahe, pabalik, tapos pumasok na ako sa trabaho ngayon. Monday na pala ngayon. August 24. Ang bilis ng araw, no? Kailan lang, nagsimula lang tayo na, magsa-summer na. Ngayon, kinakabahan ka na matapos yung summer, anak ng beklog na yun. Pero yun nga, pagka dating namin doon, kain, ligo, picture, kasi ang ganda ng view eh. Kasi ng mga bandang alas 2 yata, nagtanong na kami sa baka pwede nang set up ng camp. Sabi nung mga park ranger doon, kapag wala naman daw nakapwesto sa sa area nyo, pwede naman daw. Ayan, check out doon alas 11, malamang wala na. So pagpunta namin doon, na kami, set up na kami pagkatapos maligo, kumain. Yun lang ang bad news. Yung malapit sa hindi kasi national park eh. Hindi siya national park. Pagdating namin doon, okay yung area, maluwang, may privacy. Alam mo yung campground na maganda naman. Ang problema mo yung CR, outhouse. Nasa $80 na yung gas ko, anak ng putya, hindi pa puno. Kano kaya yan? Ayun, alam niyo yung outhouse na na CR, alam niyo yung mga makalumang CR sa Pilipinas na butas lang ganon. Naman siya, may bowl naman siya, kaya lang kita mo yung ilalim, yung lang siya, lalaglag lang dun yung yung business mo, anak ng putya. Ayaw namin ng ganun eh. So, buti na lang yung lake, meron siyang hotel dun na malapit. Ngayon merong malinis na CR, dun kami nagsi-CR lahat. Saka ang maganda nun, hindi masyadong matao. Ang gas ko 108. Wait lang, babalik uli ako. Ang laki ng gas ko, men. 110. Pero ayos lang naman. Ginamit naman natin sa maayos eh.
Kala mo naman merong ibang paggagamitan na masama no? Pero yun na nga, nasa na ba yung kinikwento ko? Yung about sa, ayun, yung CR hindi maganda. Diyos ko po. Pero buti nga, meron naman na paggamitan, meron namang CR na matino. Tapos, pagdating namin doon, set up, makikita mo nga, ang ganda ng mga, camping gear ng mga tropa ko Sana all. Ako kasi, hindi na kami nakapag-upgrade ng aming mga camping gear kasi ito lang huling camping na to, yun lang yung camping pa lang namin this year. Hindi pa kami nagka-camping itong taon na to. So yun yung first camping namin itong taon. At matatapos na ang summer. Kaya balak ng misis ko, itong mga susunod na linggo, mag-camping na. Ang gaganda ng mga gear nila, lalo na puro sila mga nakabili ng mga bagong tent. Sa amin yung yung alam mo yun, mga mumurahin pa ng mga tent. Balak nga namin, itong magwi-winter, magsisale yung mga tent na yan, yung mga magaganda. Ang gusto kong tent ngayon, yung pop-up tent na lang. Na siya, hindi na siya yung katulad ng ordinaryong mga tent na ilalabas mo pa yung bakal, isusuksok mo sa tent, yung para mabuo siya na kaganon. Yung mga bago ngayon, yung pop-up tent, kasama na siya sa yung mga bakal, kasama na siya sa setup pag nakatiklop. Ngayon pagka binuklat mo siya, iaangat mo na lang, tatayo na mag-isa yung tent. Hindi mo na siya paghihirapan na kung ano ganun. Yun yung balak namin bili ng misis ko. Tapos, yung mga mga magagandang gamit, bibili kami. Sila ang gaganda na Si Marlon D, yung tropa ko rito, paanip yung tent niya ang laki. Pang shaman sabi ni Orme. Ang lupit ng ng tent niya. 3 bedroom, 1 yata bathroom Kasi may nga sila, may baby. Diba kakapanganak ng ng wife niya. Ganon kasi dito, pagka kunyari bibili ka ng tent, kunyari 4 kayo sa isang pamilya, tapos bibili ka ng 4 person lang na tent. Lang yun, talagang saktong-sakto lang kayo na 4 na nakahiga, wala nang mga gamit, ganyan. Kaya pagka bibili kayo ng tent, kunyari 4 kayo, bibili nyo yung pang 6 person. Kung 6 kayo, bibili nyo yung pang 8 person. Yung laging merong extra para malalagay nyo pa yung gamit nyo sa loob. Sila magaganda na yung mga gamit. Tapos si paring Jairo nagdala ng kanyang hammock. Tapos yung mga bata nag-enjoy, meron pa sila yung mga bubble yung parang bubble machine. Masaya yung mga, lalo na yung mga bata. Tapos yours truly madalas manood ng Outdoor Boy. Ang bilis ko ng ngayon, yung magsisiga ka, yung alam mo yung maggagawa ka ng apoy. Sa akin ngayon ready na ako Parang kasi 'di ba, last year sinagad-sagad namin ng misis ko na nung pumunta kami sa BAM, puro kami tent lang. Imbis na mag-hotel kami, nag-tent. Ilang beses kami nag-tent yun, ilang araw. Baga nasanay na kami ng misis ko. Tapos set up na. Ang malupit pa nyo, nung mga bandang gabi na, si Marlon D, yung tropa ko, meron siyang dalang projector. Tapos yung tinatayo na na para magmo-movie night yung mga bata. Enjoy talaga sila. Nag-ano ako ng mga movies. Nanood sila ng Minions, tapos nanood sila ng Toy Story 5. Talagang ngayon ko lang na nakita kung paano yung enjoyment ng yung grupo kayo na nagka-camping. Masaya rin. Iba pa rin yung yung saya kapag kunyari pamilya kayo. Pero iba mas maganda pag kayong ganun, marami kayo. Nalasing nga ako. Kaya lang merong isang bad trip. Ito baka may magsabi na meron kaming katabi na sa kabilang area. Mga Pilipino, ang dami nila. Narinig namin, parang first time yata nilang mag-camping. Ito yung pinaka-kinaayawan ng mga puti. Yung mga dito sa camping. Actually sa Pilipinas din ayaw na rin nila ng ganito sa camping culture ba. Nagbibideo sobrang ingay, akala mo nagpa-party sila. Kasi dito sa Canada, okay lang naman yung mga kayo, syempre nagsasaya kayo, hindi mo naman maiwasan yung medyo maingay kayo. Pero syempre, lang yung minimal lang, hindi yung sobrang ingay nyo. Yung kagahapon, akala mo may birthday party yung nila, yung campsite nila kasi
nagbibideo okay, basta ang ingay talaga. Nakakaya nga para mga bandang alas 9 na ganun kasi meron namang quiet time hanggang alas 11 quiet time yung yung area. Pero syempre 'di ba nakakaya sa mga nakatabi. Tapos alam mo mga Pilipino eh. Kasi kami alam na namin yung rito yung culture eh na kaya pumupunta yung mga tao at mag-camping. Ang pinaka nila yung mag-relax. Diba? Parang umalis ka sa gulo ng ng trabaho mo, ng city, ng ganyan. Puta hindi. Nagparty yung katabi mo. Wala. Sira yung mo. Tapos yun nga, pagkatapos namin nag-i-s'mores sila. Alam mo naman, yun yung mga paborito ng mga bata, yung mga marshmallow. Tapos ilalagay mo sa biscuit. Tapos lalagyan mo ng Nutella. So talagang tuwa-tuwa. Lalo na yung panganay ko, paborito niya yung gano'n eh. Naka-4 yata ng mga malalaking marshmallow. Ay, okay na. Hindi pa daddy. Kain pa. Sige lang, bahala ka dyan. Talagang enjoy sila. Tapos andyan lahat ng pagkain. Yung nagdala rin ako ng mga games. Kaya masaya sila. Nagustuhan ko yung yung solid yung camping namin ng mga tropa. Sana maulit pa. Ewan ko kung pagbabalak pa ang umalis ngayong taon. Pero malamang wala na. Kami na lang ng misis ko. Tapos kinabukasan, ang aga magising ni Marlon saka yung yung kapatid ni Yorme, saka si Jairo. Si Marlon nagluto ng tokwat baboy sabay lugaw. Ay, sarap. Ang tagal ko nang hindi nakakakain ng lugaw. Pati yung misis ko. Talagang nilantakan namin eh. Tapos yung lugaw ni Marlon masarap yung alam mo yung parang sa karinderya na sandok ka uli ng ilang beses. Tapos solid yung tokwat baboy. Nagutom tuloy ako, uwi na tayo. Tapos pagkatapos ng kain, pack up na. Tapos pumunta kami sa may mga dinaanan kami ng mga magagandang lugar doon sa Blue Lakes. Tapos ang kagandahan pala, nandoon yung highest peak ng Manitoba. Kumbaga pinakamataas na lugar sa Manitoba nandun. Pinuntahan namin yun. Wag nyong na highest peak ng Manitoba yung mataas talaga na bundok hindi. Meron siyang watchtower, ganyan. Yun pinuntahan namin, picture. Tapos sa tabing ilog, nagpicture kami, nagpalipad ako ng drone. Enjoy naman talaga. Saka ang kagandahan nun, hindi ganun kalayo. Hindi ka mabibwisit na puro ka drive lang, hindi. 3 hours lang naman eh. Saka yung drive na yun, walang traffic. Kaya enjoy talaga. Pero yun lang, kinuwento ko lang sa inyo yung ginawa namin itong weekend. Ako'y uwi na. Mainit na rito sa sasakyan ko, hindi ko binubuksan yung sayang gas eh. Two feeders ang puta. Sige na. Like, share, subscribe yung mga alam nyo na yun. Sige na, paalam.